bawat isa? Morning. Hindi ko pa naiinitan sa Amen. So, I hope everyone is ready para po sa pagpupuri sa ating Panginoon. And masayang nakikita po tayo mga bagong mga mukha. Dahil alam kong hindi naman tayo nagsasawa sa ating mga kasama. But syempre, it's refreshing to see someone new. And I hope that syempre, po, alam natin hindi ito ang una at huli natin kanilang pagsama sa atin. But it will be a start of a beautiful relationship, not only with us, but with the Lord. Amen? Diba, Boss Mac? Amen. Amen. So, sige po, samahan niyo po ako in Psalms 99. Sabi po dito, the Lord reigns. Let the nation tremble. He sits enthroned between the cherubim. Let the earth shake. Great is the Lord in Zion. He is exalted over all the nations. Let them praise your great and awesome name. He is holy. The King is mighty. He loves justice. You have established equity. In Jacob you have done what is just and right. Exalt the Lord our God and worship at His footstool. He is holy. Amen. So tunay nga po na our God is holy and He deserves all the glory and praise na maibibigay po natin sa Kanya. Kung sa mga videoke, kung sa mga kung kumakanta tayo sa ating tahanan, nakikinig ng music with matching emotions, with matching feelings, po tayo kumanta, di ba? Especially pag mga love song, very passionate tayo kumanta dahil feel na feel natin yung mga lyrics, yung mga mga kanta na yan. All the more, mas lalo tayong umawit with passion, with feelings from our heart to the Lord. Amen. So our songs are not just a song, but there are also prayers for God. So let the Holy Spirit, and through that songs or through the prayers that we're giving, so the Holy Spirit will pour His presence upon us today. Amen. And maging sa ating mga kasama po sa Pilipinas, dyan sa kanilang mga tahanan, and even sa mga kasamahan sa Saudi, sa Kamis, o sa Jeddah, o saan pa mong part ng Saudi. Naway samahan niyo po kami sa pag-aawitan sa ating Panginoon. Amen? So, sige po, ating papurihan ang Panginoon. Tunay nga po kamang-hamang ang kanyang magawa sa ating buhay. Amen? Hallelujah! Ang lahat ay natin iniwan, ikaw ay kapiling.
lubos, aming itaas, pangalan mo, Jesus. Yes, Lord, kamang-kamang pag-ibig lang namin sa aming lubos. Di ka dapat kapag-pagpaglain, ngunit pinaya mo'y Diyos. Kamang-kamang pag-ibig lang namin sa aming lubos. Aming itaas, pangalan mo, Jesus. Hallelujah, Lord. So patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Yes, we give you glory, O Lord. Hallelujah. Yes, Father. Amen. Huwag po tayong mahiya, kumanta, umatawin, sumayaw ang ating Panginoon, kumalakpak, 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 sa ating Panginoon. Father God. Hallelujah, Lord. Amen. Let's begin the glory, O Lord God. Lord, continue to take our praise unto you. And oh, how beautiful are you, Lord. Give your word, give your love. Oh, how glorious are you, Lord. With your it was your cross that saved me. To rescue us, O Lord. Rescue me. Just a moment there. Set me free. Everything glory. I give you glory, glory. Glory to glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, oh how beautiful are you, Lord. It's your word. It's your love, glorious are you, Lord. It's your power, it was the cross and rescued me. Just a moment there. Set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, yes, Lord, I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, thank you, Lord. And rescue me. Yes, come on, church. Just a moment there. Set me free. That saved me. That saved me. And rescued me. Just a moment there. Set me free.
give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. I give you glory, glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Just one more, I give you glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Yes, Lord, hallelujah, to the Father God. You deserve all the glory, honor, and praise right now, Father God. And Lord, patuloy ko kami magpupuri sa iyo, Father God. Truly, Father God. Alam niyo po yung laman ng puso ng bawat isa kami, Father God. Some of us right now, Lord, may be broken-hearted, Father God, in any other way, oh Lord. Broken-hearted relationship, oh Father God, with their families, with their friends, with their co-workers, oh Father God. Broken in financial situation, oh Father God. Or broken in a way that they experience disappointment, worry, fear that came upon their heart, oh Father God. And we know, oh Lord, that our brokenness, oh Lord, can only be mended when we have our relationship with you, oh Father God. You can only be the one who can put the broken pieces back into whole again, oh Father God. And here we are right now, oh Father. We'll continue to worship you in spirit and in truth, oh Father God. And patuloy na pong katapuin ang buhay ng bawat isa ng mga nandito ngayon, oh Father God, as we glorify and sing this song for you, oh Father God. Yes, Father God. Hallelujah, Jesus. We worship you, Father God. Who can shatter in mercy gathered and set whole? Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising out from broken to life.
Ito, Father God, patuloy niyo pong kanapuin ang mga puso ngayon, O Lord, na nasa iyong harapan, O Father God, whatever the intent of their hearts today, O Father God, or the condition of their hearts, O Father God, patuloy na kayong tumilong at dito, O Father God, mag-usap, kumatok sa mga puso ng bawat isa, O Father God, that they be well to you, O Father God, in their hearts, O Lord God. O Father God, thank you for your amazing grace, O Father God, that you love, Father God, we don't deserve such grace, O Lord. But because of your love for us, O Father God, you have bestowed upon your grace upon us, O Father. Yes, Lord Jesus, we will continue to worship your God, to worship the Father, to always come around. Hallelujah. Glory and praise to you, yes, Father God. Patuloy ka namin papupurihan ng Father God, and we will continue to sing our hearts out, of Father God, and we will not be back, O Lord, to the heart of worship, O Father God. Hallelujah, Jesus, yes, O Father God. Yes, Father God, hallelujah, Jesus. Let's continue to the presence of God in our midst, O Father God. Oh, we worship.
Kingdom endless world, no one could express how much feeling deserve. No more weekend for all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required.
Father God. Some of our hearts right now, oh Lord, are broken. Some of our hearts right now are distracted in so many things, oh Father God. Some of the hearts right now, oh Lord, are overwhelmed with their circumstances in their life right now, oh Father God. Or some hearts right now, oh Father God, are confused on which way that they should go, oh Father God. But Lord, we know, Father God, that you are near to our broken hearted, O Lord, and for your spirit, O Father God. And we will continue, O Lord, to lift everything or to leave everything into your hands right now. Lord, let our heart, O Father God, ay patuloy po, Father God, na maitaas lamang sa iyo, O Father God, and remove anything, so Father God, that ay hindi po nakakalugod sa iyong harapan, O Father God. Let our heart, O Lord, right now, O Father, be prepared for the word that you want to implant, O Father God, sa aming mga puso, O Lord. And Lord, let our hearts, let our ears, let our attention, our eyes be focused on you alone, O Father God. That we may not only hear your word, but we may listen to it, O Father God. And that your word, O Father God, will bear fruit in our life. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa na patuloy na naglalaan ng oras sa iyo, O Father God. And let your anointing be upon us all, O Father, especially sa paghahatid po ng iyong salita. Pagdinig ko lamang po siya bilang empty vessel, O Lord, in delivering your words to us. And all the hearts right now, or all your saints right now, O Father God, will listen to your words with gladness and with joy in their hearts, O Father God. We thank you, Father God, and we want to give back to you all the glory, honor, and praise that you deserve in the mighty and in the powerful name of Jesus, with the Holy Spirit, and all your saints will say, Amen and amen and amen. Oh, hallelujah. And we worship you, Father God. Amen. Hallelujah, Jesus. Amen, Lord. Hallelujah. Amen. Pagpuli po ang ating Panginoon ngayong umagang ito. So tayo po ay maupo at mahanda na sa salita po ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. So, magandang gabi po, magandang hapon, magandang hari dyan sa Pilipinas, sa Canada, sa UK, yan, sa Tokyo, Japan. Yun, talaga alam ng GMC. Talaga, lawak na ng sakop niya. Yes. So, sige po, tayo po muna yung manalangin. Hallelujah. O Diyos, purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Yan, tunay nga po napakabuti mo sa amin. At ang bawat isa, Panginoon, itinipon mo muli sa lugar na ito para ikaw, Lord God, ay aming mapapurihan. Masambang, madakila, may kasing nakilang pangalan, Panginoon, Lord God. Muli, Lord God, ay makapakinig na iyong salita para, Lord God, kami lumakas, tumibay, Panginoon, sa pagsubok ng mga sa aming buhay. Lord, hiling ko po ang pagsama mo, magiging banal na spirito sa buhay namin, Panginoon, sa mga sandaling ito, Lord God. At hayaan, Panginoon, na salita, Panginoon, na aming madarinig. Ito po ay tatanim sa aming pusit-isipan at ito'y lalago at magagamit namin sa araw-araw ng Panginoon. Kaya po, Panginoon, na ang kinamin ng tagumpay at salamat po in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, handa na ba kayong makinig? Handa na ating Panginoon? Mainit ba? Mainit, no? Tama na. Mainit na talaga. So, sa akin kasi so, mga kapatid ko sa Panginoon, ngayon po ay ating pong pag-aaralan yung salita ng ating Panginoon. Nakaraan ay si Pastora, ay siya po yung kauna na nag-bisahe tungkol dito sa rooted and built up in Him. So, napakaganda natin noon, di ba? Yung tinalakay niya. At ngayon naman ay dudugtungan natin yung kanyang naumpisahan. Amen? So, ang title po ng ating pag-aaralan, walang iba kundi rooted in Jesus. Okay, so mga kapatid ko sa Panginoon, dito po sa mensahe na ating mapapakinggan ngayon, ito po ay si Apostol Pablo, na kung saan ay siya po yung gumawa ng sulat na ito para po sa mga mamamayan ng Colosas. Ang sili doon po sa mga nauna na kanyang simulatan doon po sa mga taga-Corinto, ginawa rin niya po itong mga bagay na ito dahil
Ginawa niya po mga bagay na ito dahil nababalitaan niya po doon sa mga mananampalataya doon na kung saan ay mayroong nagaganap na kakaiba. Amen, ano yun? Siyempre, normal po ito sa iglesia ng ating Panginoon na kung saan pag nasa labas ka, meron ka pong maririnig na ibang katuruan. Amen, so si Apostol Pablo, yung time niya, patuloy siya naglalakbay para po maipahayag ang salita ng ating Panginoon. Actually, sa pinag-aralan sa Bible study, sabi ko aking pastora, na-obserbahan ko lang si Apostol Pablo, si Pablo mismo, o si Saulo, napakalaki ng kanyang naging contribute sa ministry ng ating Panginoon. Kasi mula Europa hanggang Asia, hanggang dito sa Arabia, ay narating po niya ito para lamang po sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ginawa po ni Apostol Pablo ang sulat na ito dahil para po maisaayos ang lahat ng problema sa loob at labas ng iglesia ng ating Panginoon. Pero dito po sa misang ito ay meron lamang po siyang kumbaga konting paalala lang po sa bayan ng Colosas. Kasi mga mananampalataya ng ating Panginoon sa bayan ng Colosas na kung saan ay para po wag na po silang matulad doon sa mga taga-Corinto noon na kung saan ay samut-saring katuruan ng kanilang nasaga ng panahon na yan. Amen. So, sige po, basahin po muna natin itong Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Sabi dito, therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Amen po rin ang ating Panginoon. So mga kapatid ko sa Panginoon, si Apostol Pablo, tuloy po natin yung kwento. And si Apostol Pablo, siya po ay sumulat dito na kung saan para po palalahanan ang mga taga-Colosas na sila po ay umiwas sa mga maling katuruan. Amen? Dahil si Apostol Pablo siguro, kung uso na ang FB noon, malamang, trending yung mga nababalitaan niya mula po doon sa mga false teaching. Amen? Na kung saan ilagana po ng panahon na yan, na kung saan gustong palitan ng mga false teaching na ito, yung katuruan o yung katotohanan wala kay Kristo. Amen? Kaya si Apostol Pablo, gano'n na lamang po ang kanyang pagpapagal sa mga kanyang naturuan na yung una, binabalik-balikan niya para po sila ay hindi maligaw. So mga kapatid ko sa Panginoon, sa puntong ito, sila po ay ginagay ni Apostol Pablo para po mas tumibay ang pananampalataya nila sa ating Panginoon. Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, lalo na po sa kapanahunan ito, marami po ang naglipana sa labas na kung saan sinasabi nila na ako katotohanan, ganito-ganito ang pinapahayag na salita ng ating Panginoon. Pero mga kapatid ko sa Panginoon, ingat po kayo. Amen. Hindi lamang po ngayon ito nangyari, maging nung una, ay naganap po ang mga bagay na ito. Kaya na lamang si Apostol Pablo, kahit pagkalaylay ng lugar na kanyang pinanggalingan, ay inabot po ito, Colosas, ng kanyang sulat para po paalalahanan ng bawat isa. At alam niyo po, ang liham na ito ay hindi lamang po ito epektibo ng panahon ni kundi sa kasalukuyan, ay epektibo po ito para sa atin. Amen. Bakit? Kasi po tayo po, mga tumanggap kay Kristo, ayaw din po ni Apostol Pablo na kung saan, maging ang mga nagtuturo sa simbahan, ayaw din po na ang bawat isa sa atin ay maligaw. Amen. At dito po sa mensaheng ito, meron po tayong tatlong pag-aaralan na kung saan ay nakalagay dyan. Nasabi kanina, di ba? Yung una, continue to live in Him, pero yung papong version kasi ito eh. Nakalagay dito, walk in Him, di ba? Amen? So, ibang version po kasi ito sa akin. ESV po ito. Amen? So, ituloy natin. Yung una, continue to live in Him. Pangalawa, keep your roots deep in Him. At ang pangatlo ay establish in the faith as you were taught. So, mga kapatid ko sa Panginoon, ayan, pinakita na pala. Continue to live in Him. Kanino, ibig sabihin, patuloy tayong mamuhay ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Mabuhay tayo kay Kristo. Amen. Yung nakaraan, tinanong ni Ate Beth, na kung sino ba sa inyo yung mga nabinyagan na dito, yung matagal na.
Sumagot si Kuya. Actually, ako 2017 ako eh. June, hindi ko natandaan ko yung date. So mga kapatid ko, alam ko, siguro mas marami pa sa atin dito, yung nauna pa sa akin. Maging dito sa platform siguro, ay marami ding mas nauna pa sa akin. Mga kapatid ko sa Panginoon, i-hire ko tayo ng misahin nito na magpatuloy sa kalooban ng ating Panginoon. Alam ng ating Panginoon na sa mundo ito, sa panahon ito, na kung saan ang mga tao ay abalang-abala sa maraming bagay, kahit nga po sa gadget, naglalaan tayo ng mahabang oras, amen, na kung saan talagang hindi mo siya binibitaw hanggang hindi siya nag-a-appear doon sa nag-post. Amen. Magustuhan kaya niya to. Mag-comment niya ako. Amen. Viral ito siguro. Ayan. Diba? Sa social media, nauubos ang oras natin. Pero mga kapatid ko sa Panginoon, bakit naglalaan tayo ng oras, ganun kahabang oras sa social media? Naisip ba natin na ang buong maghapon na sasayang, hindi mo pala nakakausap ang ating Panginoon? Amen. Pagputok pa lang po ng umaga, kailangan po meron ka ng komunikasyon sa Diyos para po sa buong maghapon ay nilakas ka. So paano natin masasabi na tayo mayroon makapagpapatuloy sa pamumuhay kay Kristo kung tayo mismo abala sa maraming bagay? Amen. Eh, sinasabi ng scripture kanina, di ba? Continue to walk in Him. Nakalagay dito, continue to live in Him. Amen? Pinupush po tayo ng scripture na ito na ipagpatuloy natin yung ating nasimulan. Kasi alam niyo mga kapatid sa Panginoon, marami sa atin naging Kristiyano nung umpisa lang. Kaya nga sabi ko noon, nabinyagan ka na sa tubig, huwag ka na bumalik sa putikan, hello. Inilupog ka na sa tubig, malinis ka na. Binihisan ka na muli ng ating Panginoon, ng panibago, puti. Yeah. Inalis na yung mga marunumi mong katangi, ano pa man na meron ka noon, na nagmamatya sa iyo bilang pagkakasala mo noon. Amen? Pinalitan ka na ng ating Panginoon panibagong buhay na kung saan inaayos sa kanyang kalooban. Na kung saan ngayon ay tinitingnan po ng marami, totoo ba nagbago ang taong ito? Amen? Kung tayo ay patuloy na namumuhay kay Kristo, kailangan po makakita sila ng ebidensya sa iyo. Ebidensya. Right? Tama. Kailangan mayroong ebidensya kasi kung wala kang ebidensya, paano mo sasabihin sa kanila na ako'y namumuhay kay Kristo? Eh sabi ng scripture, sabi po ng Bible, eh, huwag ka nang nakikiayon sa takbo ng mundo. Romans 12. Sabi niya ka na, pero hindi pa rin tayo, enjoy. Amen? Binarinig akong preaching, sabi doon, kapag doon nakipaglaro ka sa baboy, sa putikan, yung baboy lang mag-i-enjoy, ito hindi. Kasi paborito nila yung laruan yun. Yun ang playground nila. Amen? Nilikha ka ng ating Panginoon ng kanyang kawagis, ibig sabihin, hindi ka sa putikan. Tama? Pag nilikha ka ng ating Panginoon ng kanyang kawagis, mga kapatid sa Panginoon, ibig sabihin ito, lahat dapat ng meron siya, meron ka rin. Especially yung katangian. Na kung saan masasabi mo at may pagmamalaki mo sa iba, ako patuloy na namumuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Sinasabi naman ng Galatians, di ba? Yung buhay naman ng Espiritu, andi doon lahat. So dapat, nakikita ito sa atin. Para masabi natin sa iba na kung saan ay tayo ay namumuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Bakit? Kasi po, ito po yung ebidensya mo sa iba para po gayahin mo sila at maakay mo sila sa gawain. Amen. So mga kapatid sa Panginoon, paano natin ito magagawa ngayon? Eh, busy ko sa trabaho ko yan. Amen? Busy ko sa maraming bagay kasi yan kami laro ngayon. Pwede busy ko sa mga gadgets, sa mga games. No. Mga kapatid ko sa Panginoon, lalong-lalong hindi ka makapagpapatuloy sa pamumuhay kay Kristo kung inuuna mong maraming bagay. Amen. Ang hinaharap ng ating Panginoon sa atin para masabi mo na kung saan patuloy ka namumuhay kay Kristo, igawin mo siya priority sa iyong buhay. Amen. Nakikita natin na kung saan ang mga
yung mga matatagal na natin kasama sa simbahan, talaga, wow, madasalin ng tao nito talaga. Bibili lang sa tindahan, nagdasal pa. Yan. Bibili siya. Yan. Nakita natin yung mga kasama natin sa simbahan, lagi may dalang Bible, bibili siya. Anong binabasa kaya? Baka nagdadala. Yun ang masaklap, no? Ang tanong, binabasa kaya? Sabi po ng Joshua 1:8-9, di ba sabi doon, ayan. Sinabi doon, di ba? Tama ba? Wala yung gig mo? Okay. Sabi doon, banggitin mo na. Sabi doon, dili-dilihin doon natin basahin na akala tayo. Amen? Para sa gawin pa, makakuha tayo ng idea para tayo magtagumpay. 1:8 pala, hindi pala 1:9. Hindi pala yan. Amen? 1:8. No? Sabi doon sa Joshua 1:8, dili-dilihin daw. Ibig sabihin, required to sa atin. Kung may Bible ka, pag mong hayaan, naka-display lang ito sa cabinet o kaya naman nakapatong sa TV, na kung saan kumakapal sa alikabok, ang alikabok at ang Bible mo may banding, pero ikaw wala. Ay tayo dyan. No? Banding moment silang dalawa, alikabok tsaka yung Bible. Nag-uusap sila pero yung may-ari hindi. Ay tayo dyan. So mga kapatid ko sa Panginoon, kailangan din po ito, required po sa atin. Paano ka pupunta sa gera kung wala kang bala, hindi mo nga alam kung ano yung salita ng ating Panginoon? Imagine Matthew chapter 4, nung sinubok ni Satan ng ating Panginoon, tinipilit siya, tinitwist yung salita ng ating Panginoon Diyos. Amen? Eh kung dumating sa punto na ikaw naman ang subukin, ganun ba na yun? Okay. No? Patay tayo dyan. Paikot-ikutin ka lang ni Satan dyan, na kung sa gawin mo ng tinapay ito, ilang palamang na gusto mo. Patay. So, ibig sabihin, nalilang ka na. And, tayo naman abala sa maraming bagay, hindi ko po sinasabi na masamang magtrabaho, masamang payaman. Amen? Hindi po sinasabi na kung saan yung ating source of income ay hinto natin kasi iyan naman talaga yung nagagamit natin sa araw-araw. Amen? Ang sinasabi lang po ng ating Panginoon, bigyan mo siya ng time para masabi natin na patuloy tayong nabubuhay kay Kristo. Kasi kung hindi natin nagagawa yung bagay na yan, hindi pa rin tayo pasok dito. Lahat po ng mga bagay na yan, actually lahat tayo naman nakakaranas din ng mga pagkabisi-bisihan sa buhay. Kahit naman din ako. Amen? Ako po sa totoo lang, araw-araw nauwi ako alas 9, alas 10 ng gabi sa biyahe. Amen? Pero hindi ko po sinasabi na ang galing-galing ko na. Sa akin lang, amen? Kahit anong oras pwede natin kausapin ng ating Panginoon, nagda-drive ka, Lord. Kumusta po ang buhay-buhay? Okay? Kahit nagda-drive ka, kahit nasa opisina ka, pwede lumipad ang isip mo pupunta sa langit. Meron kang komunikasyon sa Diyos. Hindi yung nakatambay ka naman sa isang lugar, hawak mo ang cellphone mo, ano mga klaseng gadget, ubus mo maghapon, wala na. Ano sa pahintay mo sa Diyos? Wala na po. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, gawin natin itong bagay na ito. Kasi unang-una, kailangan naman talaga natin sundin ang kalooban ng ating Panginoon sa atin. Amen? Kung hindi natin susundin ang mga bagay na ito, wala pong mangyayari sa buhay natin. Wala. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, dun sa mga pagsunod na gano'n, marami po dun sa mga lingkod ng ating Panginoon na nakipag-argumento po sa kanya. Amen? Si Moses, o di ba? Andiyan si Jonah, tinaguan pa. Pinapupunta ng Nineveh pero saan siya nagpunta. O, di ba? Nangyari sa kanya. O, nagtago-tago siya. Tago-taguan. Kung tayo sasuway sa pagsunod sa ating Panginoon, ang magiging resulta po nito sa atin, kapahamakan kapatid. So para tayo makapagpatuloy nito, kailangan mo pong gawing priority ang Diyos sa buhay mo para masabi natin, patuloy ako namumuhay kay Kristo. Amen. Hinubad na nga ng ating Panginoon yung luma mong damit eh. Binigyan ka na ng base puti pa nga. Amen? So ibig sabihin,
nung mamatay ang ating Panginoon sa krus, sinama niya na lahat pati lumang buhay ni pagkakalibing niya doon. May buhay ka ng bago. Kaya na sinasabi ka ng ating Panginoon sa atin, magpatuloy ka sa pumumuhay mo sa akin. Para sa ganoon, ay mapagtagumpayan natin ang lahat na kasama mo ako. Amen? Para din po, kung tayo man dumating sa punto na kung saan nakakaharap ng mga pagsubok, napagtatagumpayan natin. Kasi kasama natin ang ating Panginoon. Hindi ba? Sabi nga ng Philippians 1:21, pwede mo na sabihin ito ngayon. Pwede mo na sabihin ito kasi nagpapatuloy ka sa kalooban ng ating Panginoon. Ayan, for me, today is Christ and today is gain. Nabubuhay ako Kristo. Mag-isa kamatay. Bakit? Kasi importante sa akin ang ating Panginoon. Amen. Tama. Ang buhay ko kay Kristo lang, hindi para kung saan lang. Ayoko sayangin ang bagay nito kasi nga, ikaw at ang ating Panginoon, may relasyon. So makakapabuhay ka ng maayos sa ating Panginoon. Kasi nahati mo yung oras ngayon, pero ang number 1 mo, si Kristo. Amen. So pwede mo na ngayon ipagmalaki ito sa kanila. Kasi lahat ng pinagdadaanan mo kapatid, pinagdaanan ko na yun eh. Kaya nga ako nagpapatuloy sa kalooban natin Panginoon. Lahat yan kapatid. So ibig sabihin, pwede ka pang maging halimbawa sa iba. Amen. Nakikita nila, yung pinagdaanan mo, yung pinagdaanan mo nung napakabigat, napakatindi, napagtagumpayan mo. Amen. Ganyan din naman ako dati. Di ba? Naging living testimony ka pa sa iba. Kaya pala siya ganun. Laki pala ng pinagbago niya ngayon. Amen? Ang laki ng pinagbago niya talaga. Kaya pala siya, nakikita ko, linggo-linggo, pupunta sa alive-alive. Yung alive-alive pala na yung susi, parang magbago ka. Hindi. Kasi priority mo lang si Kristo. Amen? Number 1 lang sa puso mo kasi si Jesus. Kaya, nasasabi nila na ganun, no? Eh, ang sasabihin sa kanya, sipang ka na lang. No? Para dalawa tayong alay-balay. Amen? Pangalawa, tapos na po tayo yan. Okay. Pangalawa, sabi dito, keep your roots deep in Him. So mga kapatid ko sa Panginoon, yan. Mga kapatid ko sa Panginoon, nasa anong level na ba tayo ng ating spiritual maturity? Yan ang tanong. Amen? Nasa anong level na kaya tayo ng ating spiritual maturity? Nasa high level na ba tayo? Nasa middle type o nasa low level type lang? Kung sinabi natin high level, nasa high level na tayo, ang buhay natin nagagamit na sa gawain ng ating Panginoon. Tama? Pag sinabi natin nasa middle lang, ibig sabihin 50-50 pa to. Pwede ka pang magbago, pwede ka pang matras. Ay, middle na lang ako. Ganun pa rin eh. Amen? Yung low level, ibig sabihin, wala pa talaga. Hindi pa niya nakakilala ang ating Panginoon. Alam niyo, gusto ko talaga kaya yung middle. Alam niyo kung bakit? Kasi dito sa middle, marami po sa atin nakikita araw-araw sa simbahan o kada Biyernes, kada linggo na sa simbahan, pero ang kanyang spiritual, nasa kalahati lang. Amen? Marami sa atin bumibilang ng taon na kung saan nakontento na siya na hanggang doon na lang sa stack up na po sa kalahati ang kanyang spiritual na pamumuhay. Okay na to, sapat na ako dito. Wala na. Oo, stack up na dito. Kasi pag tumas to, makakaroon pa ako ng obligasyon. Diba? Pag tumas pa ako dito sa posisyon nito mas lalaki yung obligasyon ko Mauutusan ako ni Pastor. No? Mauutusan ako ni Pastora na humayo. Sayang yung sinusubaybayan ko, yung bela. Magkikita sila mamaya Diba? Doon na ako sa middle.
Pero mga kapatid ko sa Panginoon, alam niyo, ang leader kasi, 50-50. Dito ko minsan, marami po, na kusang kapag napansin po ito, marami po dito natitisod. Kaya gusto ko talakayin itong leader, no? Akala nila pagkataas na yung level mo sa iyong maturity, pero ang totoo, tumagal ka lang sa gawain, hanggang doon ka lang. Nakontento ka na pupunta ka sa simbahan, upo, tayo, uwi. Hindi ka nagbubunga. Amen. Ang gusto ng ating Panginoon, hindi lang ganyan ang posisyon mo, hindi ang gusto ng ating Panginoon, maging manager ka rin pagdating ng time. Amen? Ayaw ng ating Panginoon, labor ka lang. Halo-halo ng simento sa labas. Amen? Gusto ng ating Panginoon, nandun ka sa pinakamataas na posisyon. Amen? Ang ating Panginoon, pilit po itong pinaliliwanag sa ating bakit. Kasi po sa kapanahunan, manta sa panahon, huwag niyo pong bansinin yun, bata pa ako. Kasi po sa kapanahunan, mga kapatid sa Panginoon, lahat po ng tumatagal sa gawain, alam nyo, halimbawa, 50 tayo dito, 25 lang po ang nagpapatuloy. Yung 25 yan, walang bunga. Amen? Sabi ng ating Panginoon, di ba? Siya daw ang puno. O, di ba? Sabi ng ating Panginoon, siya daw ang puno. Ngayon, ikaw naman ang sanga. Yan. I am the vine, you are the branches. If you are remain in me, and I in you, you will be bear much fruit. Yan. So mga kapatid sa Panginoon, ibig sabihin, kung tumatagal ka sa gawain ng ating Panginoon, pinililiwanag ng ating Panginoon dito, kung tumatagal ka, kailangan meron ka rin namang bunga. Amen? Hindi lagi ka na lang sanga. Darating ang, kung gusto ng ating pag dumating ang panahon, ikaw naman ang puno at sila naman ang sanga. Ibig sabihin, nag-uugat ka sa gawain ng ating Panginoon, tumitibay ka sa paglilingkod mo sa ating Panginoon, meron bang bunga? Amen. Tandaan natin mga kapatid sa Panginoon, kung tayo ay tatagal sa gawain ng ating Panginoon, wala kang bunga, pagharap mo sa ating Panginoon, kumustahan po siya. Kumusta na si ganito? Nasaan na to? Kumusta na si ate? Sa may kabilang barangay, hindi ko pinaalagaan ko siya sa'yo. Hindi nga. Tapos na ang garan natin doon. No? Ibig sabihin, naghahanap ng bunga sa iyo ang ating Panginoon. Hindi ba tirtilos ka sa gawain? Nasaan yung bunga mo? Miniminting ko po Baka masira Tatay. No? Ang ating Panginoon, naghahanap po ng bunga sa atin. Naghahanap siya ng bunga sa katagalan mo sa gawain ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kailangan nasa high level ka na po. Kung bumibilang ka man ng taon, actually marami naman pong ministry na ayon para sa atin. Hindi mo magawain kung anong ginagawa namin, pwede naman po yung pupunta ka sa gawa, pwede ka naman maging magagawa dito sa ibang bagay. Amen? Ako nga noon, floor manager lang Oh, 2008? Oh, manager. Manager talaga. Floor manager na. Alam niyo kung bakit? Sabado, Linggo, nagmamap ako. Yung lahat ng silya doon, alam niyo kung ilan yung attendance doon sa simbahan namin noon? 60 plus. Ibig sabihin, 60 upuan din lalatag ko. Nagmamap ako doon. Totoo yun. Hawak ko ang map niya pagkagaling sa trabaho. Linggo, gano'n na naman. Siyempre, pagkatapos ng gawain, sasamsamin mo na naman yung upuan. Walis ka na naman, map ka na naman ulit. So mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, ay katika, masipag ka. Sandali. Hindi ka kita ng mas mataas ng posisyon. Ano kaya yun, Lord? Excited ako Gawin kitang driver. Driver pala, taga-sundo. Payag ng kasi meron kami sasakyan. Sunod yung blessing ng Lord sa simbahan. Unang dumating, tricycle. Diba? Tricycle muna tayo. Pituhan lang. Talagang drive ako kahit ang layo-layo. Ito pa naman sa Sambales ang mga street doon talagang ang layo ng pagitan. Mga bahayan doon. Talagang drive yan hanggang sa gilid ng bundok. May dumating kami, yung Ferrari, apat ang gulong.
Ang problema, pag lumagpas sa 10, nag-overheat. Pero drive pa rin ako. Di ba? Hindi kita ilalagay niya sa 3 gulong bukas sa 4. Okay, excited ako kasi iisip ko baka mamaya Lambo yan eh. Pagdating, sara oh. Eh, lumagpas sa 10, overheat yung makina eh. Pero drive pa rin, enjoy ko. Bakit? Kasi gusto ko mag-ministry sa ating Panginoon eh. Men? Tulad nila kuya. Alam ko busy dahil una-una, buntis si Ate Sai. Men, gusto kailangan din ng kalingan ni Ate Sai kasi makapagtrabaho. Pero siya, mag-isang mabigisip para sunduin yung mga member natin dito. Sila Kuya A. Si Kuya A, oh, di ba driver na pero drummer pa. Di ba? Pwede tayo magkaroon ng dual ministry dito. Sa simbahan. Trade ministry, pwede pa. Di ba? So, Tayo tayo multiple. diba? Multiple. Sabi ng ating Panginoon, hindi pa rin ako na makontento dyan sa ginagalawan mo. Eh, okay. Okay, Lord, sige Lord. Antay lang ako ng tanong ka. Ito lang matindi. Sus, bodyguard naman ako. Kasi si Kuya ko pastor eh. Bodyguard ako, taga-bit-bit ng dog. Pagdating doon, hindi ko sukat nakalain na kung saan dinidevelop na pala ako ng ating Panginoon. Sige, taga-dala ka na ng Bible. Eh? Tuntua ako nun. Parang ba? Kasi, maharap na ako sa tao eh. Hindi nga lang ako nagsasalita. Nakikita nila dala kong Bible pero hindi ako maharap sa doon ko tumatayo sa harap. Pero alam niyo mga kapatid, ano yung ibig sabihin ng ating Panginoon? Pinapakita ng ating Panginoon sa akin ng time na yan, ganyan ka rin someday. Amen? Pinapakita ng ating Panginoon sa akin kung saan, o sa atin mismo, hindi lang ako manunood kay Pastor. Someday ganyan din ako. Eh? Hindi lang ako manunood kay Kuya, someday ganyan din ako. Hindi lang ako manunood kay Ate Onang, someday ganyan din ako. So may bunga. Amen? Alam nyo, natatandaan ko pa una kong tayo sa harapan ng maraming tao. Ito, kwento na naman ito. Mahilig kayo. Maganda to. Kasi, si Pastora, may hayo kami sa kabilang bayan ba? Anong kami? Ako, si Pastora, at saka yung mga music ministry. Pagdating doon, ang layo-layo pa naman. Naiwan ni Pastora yung kanyang outline. So, syempre ako namimigay ng Bible. Nagdala ng Bible, mamalik-malis siya. Babalikan daw yung naiwan niyang gamit. So, nakikita ko nag-aalisa na po ang tao. Sayang. So, ang ating Panginoon nangusap na tumayo ka na sa harap. Alam niyo, yun yung unang-una kung tayo sa harap, sa paghayo, na kung saan talagang grabe po ang presensya ng ating Panginoon. Bakit? Wala naman ako ano sa salita ng ating Panginoon. Saan galing yung pinahay ko sa kanila? Noong ko naisip na kung saan, kaya pala ako pinasasama sa hayo, dinidevelop ako ng ating Panginoon na kung saan ganyang ka rin someday. Hindi ka po pwede na kung saan manatili na taga-bitbit ng bag ng kuya mo. Amen. So, ibig sabihin nag-grow. Hinahanap ng ating Panginoon bawat isa sa atin ay mag-grow din. Kinukwento ko lang yung side ko. Ito ko ganito. Amen? Ang gusto ng ating Panginoon, someday mag-grow ka, magbunga ka. Ayaw ng ating Panginoon kung saan ay diyan ka lang lagi sa paborito mong pwesto. Amen. Ang gusto ng ating Panginoon, galaw din tayo. Amen. Kaya nga, di ba? Naisin natin na kung saan pangarapin natin na maging puno din tayo someday. Sa gawain ng ating Panginoon. Di ba? O si Ate Jen, di ba? Pagod yung tindigan. Oo, di ba? Bago lang sa atin yun, pero nasa music ministry. Di ba? Talagang maraming pag-giris ng ating Panginoon sa kanya. Di ba? Di ba? Sige kayo sa akin, kami isa-isa ko. Hindi. Sampu lang yun. O, di ba? Sinasabi ng ating Panginoon ay divine. Kasi siya ang puno talaga ng lahat. Kasi tayo, tinitrain lang tayo ng ating Panginoon. Tinitrain tayo sa katagalan natin sa gawain na kung saan ay magawa rin natin ginagawa. Alam niyo, ang ating Panginoon kasi,
Yung panahon na naririto siya sa mundo, yung dinalaw tayo, actually surprise nga eh. Wala namang sisinayin na sandali kung titingnan ninyo. Simula pagkabata niya siya, inamulat sa maraming tao, pilit siya nangangaral. Tinitiligsa nga lang siya. Amen? Patuloy siya tinitiligsa ng mga tao doon, pero hindi nila alam yung bayang Bisaya. Amen? Siya pala yung Bisaya ginaantay ng maraming tao. Pero mga kapatid, isa pang tingnan niyo, naging ministry ng ating Panginoon, pagkatapos niya maghayag ng mabuting balita dito, tawid sila sa kabilang ibayo. Imagine. Okay? Pagkatapos dito sa damang, punta ng Kubar. Ganun katindi. Wala sa sinayang na oras. Ibig sabihin ng natin, kaya niya pinapakita ng ganoon para magkaroon tayo ng magandang halimbawa. Yung sa kanyang pag-ministry niyan, mga kapatid sa Panginoon, yun po yung magandang halimbawa na dapat natin tularan. At dito, sa New Testament, si Apostol Pablo naman. Ngayon, nung ma-encounter niya ang ating Panginoon, talaga naman. Papunta siya ng Damascus, yung time yan. Sakay siya ng bike. Bigla siya nasilaw doon. No? Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kung masilaw siya, nalaglag siya. Shortcut yun ikwento. Nalaglag siya, doon nung dilat niya maganda niyang mga mata, wala na po siyang paningin. Bukas lang ang mata. Okay? At doon nakarinig siya, sabi ng ating Panginoon sa kanya, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi niya. Pero hindi po alam ni Saulo na kung saan akala niya, parusa ito ng Diyos sa kanya dahil isa po siyang assassin talaga, ng mga Kristiyano ng panahon na yan. Pero mga kapatid sa Panginoon, kung ating Panginoon tumitingin po sa pangit na background ng buhay mo, bakit niya ginamit si Pablo? Amen? So ibig sabihin, hindi po basihan yun. Alam niyo po ba, maraming lingkod ng ating Panginoon, kung titingnan mo ang background nila, napakapangit. Meron pa nga dyan mga killer pa eh. Meron pang member ng mga gang. Amen? Yung nakasama ko po noon na nasa Palawan, alam kung titingnan mo ay parang kalalaya lang sa bilibid ay. Balik ng tattoo yan kasi member siya ng gang dati. No? Imagine, member ng gang ngayon, Bible ang hawak. Kaya kung titingnan ninyo, wala pong basihan ng Diyos. Ang hinaharap ng ating Panginoon yung puso mo lang. Kaya ang sinasabi ako, puno kasi ito yung sama. So kailangan natin magbunga mga kapatid sa Panginoon sa matagal na panahon natin dito sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Ay pang gusto niyo malaman sa kwento ko. Amen? So mga kapatid sa Panginoon, doon po ay pinakita natin Panginoon Diyos sa atin. O sa akin. Kwento ko pa ulit. May pagkasismoso ko ngayon. Kwento ko pa ulit. Pagkamaritis pa. Doon po ay, alam nyo, pinakita po tutin natin Panginoon Diyos sa akin na kung saan pwede kitang gamitin. Kaya kita tinataas ang posisyon. Imagine, manager ka na, umalis ka pa, tinanggal pa kita doon. Amen? Floor manager nga lang. No? Alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, pinakita natin pa yung kanyang kabutihan sa buhay ko noong time na yan kasi alam niyo, may pakitang pinagdaanan. Talagang kung isipin niyo yung pagiging lasenggo, tanong mo sa akin yung flavor ng alak, bibilangin ko sa inyo isa-isa. Amen. Totoo yan. Ayun, nakwento ko naman nakaraan kasi sa lugar namin, libangan lang to eh. Pag-inom. So kung ang ating Panginoon tumitingin doon sa lupa kong buhay, ay hindi pwede to. Hindi ka qualified dito. Lasing ko kayo. Amen. Hindi ako makakatayo dito. Hindi ako makakapunta sa ganitong klase nga pagpapahal ng ating ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kung tinitingnan niya yung pangit kong pagkatao noon. Yung pamumuhay ko noon, imagine mga kapatid sa mga lasenggo, bit-bit alak, ngayon Bible. Hindi converted. Talagang na-convert ng gusto. Mga kapatid sa Panginoon, ibig sabihin, kaya ako kinukwento ito, dahil ikaw din, ganun din ang mangyayari sa iyo. Amen. Malaki po
ang ating, sabihin natin yung, talagang meron kang, malaki chance natin eh. No? Malaki chance mo na magkaroon ka ng ministry dito. Amen? Ano bang gusto niyo? Mag-audition pa si Pastora? Wala niyo. May nanalo na. Meron na ang prospect na isa. May future. Kailangan pa ba niyo mag-audition? Yan. Kaya, So, hindi na po kailangan ng audition. Ang kailangan lang natin, susundin lang natin yung puno. Sundin lang natin yung puno. Sino? Si Kristo. Hindi po basihan dito yung pagtatagal-tagal mo, hindi po basihan yung bago ka lang. Kung gusto lang ng ating pag ipakilala ang kanyang sarili, bilang isang lingkod din natin. Dumating siya sa mundong ito, hindi po para paglingkuran, kundi para paglingkuran tayo. Imagine, hari ng lingkod sa atin. Amen? Ang swerte mo naman. So, ganyan ang ating Panginoon. Ibig sabihin, gusto niya ipakita sa inyo, ganito rin ang gagawin mo someday, ha? Gusto ko rin maging puno ka eh. Nakikita ko nag-grow, kailangan yung ugat mo talagang pagkalalim-lalim na. Pagkalalim-lalim saan? Sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Kuminsan, alam niyo mga kapatid, kuminsan, ang trabaho, distraction ko sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya hindi po lahat ng iniisip natin trabaho ay maayos sa atin, ibig sabihin. No? Hindi po lahat ng trabaho ay okay sa atin. Okay sa atin. Bakit? Kasi, ang ganda nga ng trabaho mo ngayon, ipasok ko naman ng linggo. Ipasok ko naman ng Biyernes. Ang laki nga ng sahod mo, hindi naman kayo nagkikita ng Kristo. Eh? Hindi ko po sinasabi, masamang trabaho, ha? Wala pong binabanggit na ganyan. Ang gusto lang ng ating Panginoon, kung talagang gusto mong magkaroon ng magandang kinabukasan, magandang trabaho, magandang sweldo, unahin mo muna po. Kasi may plano ako sa buhay mo. Amen. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, ang trabaho kung minsan, naging cause ng distraction natin sa ating Panginoon. Ginusto mo yan. Ayan tuloy, pati linggo may pasok ko. Wala ka ng time sa akin. Amen? Dati kasama ka namin, alive dito sa simbahan, hindi na. So, ibig sabihin, imbis na pataas ang ating maturity, bumababa pa tayo. Amen? Bumababa ang level natin. So, ibig sabihin, imbis na magbunga na tayo, nawawala pa yung bunga. So, mga kapatid sa Panginoon, kailangan po natin magbunga sa tinagal-tagal natin sa gawain natin, Panginoon. Malinaw po ba yun? Amen? Amen. Dahil nga sabi ng ating Panginoon, siya ang puno. Kailangan din isang day, ikaw din maging puno at magkaroon pa ng bunga. Amen? Sa paano paraan? Pwede po natin ipahayag ang mabuting balita. Kanino? Sa pamilya, sa mga mahal natin, o sa mga masabuo, sa mga kaibigan, sa mga kasama sa trabaho. Ito po, isa po parte po ito ng bunga natin. Amen. Sa lansangan, iba lang kasi dito sa Saudi. Iba lang po kasi dito. Kung ito open kamukha sa atin talaga. Pero nagagawa naman po ng maraming lingkod ng ating Panginoon dito na nakapag-ministry ng maayos. Amen? Nagagawa naman po sa biyaya ng Diyos. Ito po sa amin ng ating Panginoon dito sa Middle East. Mga kapatid sa Panginoon, so kailangan po natin talaga ipakita ang bunga pagharap sa ating Panginoon. Lord, ito yung isang bagkong bunga. Bilangin mo, kompleto yan. Amen? So, yun po yung una. Ay, yung pangalawa. Pangatlo, establishing the faith. Amen. Yan po yung pangatlo. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, una, ang ating Panginoon ay patuloy na nagpapakita ng mga himala, isang-isaring mga himala sa harap ng maraming tao. Ay di yung bubuhay siya ng patay. Amen? Nagpapagaling na may mga karamdaman. Bukod doon, di ba? Lumakad sa ibabaw ng tubig.
Una niyang himala, ginawa niyang alak yung tubig sa loob ng jar. So talagang nakakamangha. Nakakamangha yung ginawa ng ating Panginoon. Pero alam niyo ba, ang layunin ng ating Panginoon, bakit pinapakita niya ito sa maraming tao o sa atin? Ang layunin ng ating Panginoon dito, para itanim po sa puso natin yung pananampalataya na dapat mong taglayin ngayon. Amen? Kung bakit talagang kahit sino may karamdaman dalahin sa kanya kapag doon siya sa lugar na yan, gumagaling. Bubuhay ng patay si Lazaro. Sabi niya, hindi sa magkapatid, hindi patayan, natutulog lang. Amen. Ang layunin ng ating Panginoon doon ay para po itanim sa puso mo, sa puso at isipan mo ang tunay na pananampalataya mo sa Diyos. Amen. Tunay na pananampalataya. Kaya nga pag nagpapagaling siya ng may karamdaman, sinasabi niya, nananampalataya ka ba, nananalig ka ba, nagagaling ka sa akin. Pag sinabing oo, automatic gumagaling ang mga may sakit na dinadala sa kanya. Doon po mga kapatid sa Panginoon, ay pinakita ng ating Panginoon, ito dapat yung pananampalataya na meron ka. Kasabi ng ating Panginoon sa Bible, buti lamang po ng mustasan dapat meron ka. Ang tanong, meron kaya tayo niyan? Amen. Si Peter, kung natatandaan si Peter, hindi po yung taga-kanto. Amen. Si Peter, yung pagkatapos na magpahal ng ating Panginoon ng mabuting balita, sabi ng ating Panginoon, mauna na kayo. Tatawid tayo sa kabilang bayo. Ang ating Panginoon iwas sa bundok na nalangin. Yung nasa kalagitnaan ang bangka nila, bigla pong minakita sila na lumalakad sa tubig. Amen. Bigla pong may lumalakad sa tubig. Sabi ng ating Panginoon, sabi ni Peter, multo, sabi nila. Sabi ng ating Panginoon, kalma kayo, ako lang to. Amen. Kalma kayo, ako lang to. Ang sabi ng Bible expert, ang mga alagad ng ating Panginoon, nandun na sila mismo sa kalagitnaan. Pero ano nangyari? Natakot sila. Ibig sabihin, pag nasa kalagitnaan ka, posible ka na malapit ka na sa kabila para sila ng distansya. Amen? Sabi ng ating Panginoon, ako lang to, kalma kayo, ako lang to. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, at tinuturo ng ating Panginoon Diyos dito sa atin, yung tunay na pananampalataya na mayroon ka dapat ngayon. Nagdaan ng pandemic, mga kapatid sa Panginoon, nasindak ba tayo? Yes. Sabihin hindi. Marami pong napahamak sa mga nagdaang pandemic na ito. Bakit? Karamihan po sa atin na wala po ang pananampalataya. Natulog. Masakit ng ulo ko. COVID na yata ito. Ang sakit na lalamunan ko, COVID na yata ito. Hindi, tonsil lang yan. Tonsillitis lang yan. Ito lang inom ng tubig. Na malamig. Yung pandemic na ito, believers ka man o hindi ng ating Panginoon, ang pananampalataya mo bumaba. Kung ako maluloko nyo, ang Diyos hindi. Aminin natin ang totoo. Lahat ng pananampalataya natin ang bumaba. Pero sa biyaya ng ating Panginoon sa ating kahit bumaba ang pananampalataya kung nananatili kang buhay ngayon. Amen? Doon sa paglakad ng ating Panginoon sa ibabaw ng tubig, mga kapatid sa Panginoon, doon pinatunayan ng ating Panginoon kay Peter. Sabi ni Peter, Lord, loobin mo ako'y makalapit sa iyo. Sabi ng ating Panginoon sa kanya, halika, kung kaya mo. Halika. Kung hindi kaya mo. Halika, lumapit ka. Baba ngayon siya sa bangka. Tapak siya, lakad. So, sabi ng Bible expert, nasa kalagitnaan na siya. Huminto. Anong ginawa ni Peter? Lumingon. Nakita niya malalaking halo na nangyari sa iyo. Okay? Sabi ni Peter, Lord, help me. Sinagip siya ng ating Panginoon. Inangat. Kasi malulungin siya. Anong ibig sabihin ng scripture na yun? Nasa kalagitnaan ka na ng pagsubok mo, huminto ka pa. Ibig sabihin, pag nasa kalagitnaan na malapit na matapos,
Amen. Ba't hinayaan mo na kung saan ay lumubog ka sa kalagitnaan ng pagsubok na yan? Lahat tayo dumadaan sa pagsubok, mga kapatid, sa Panginoon. Lahat tayo, para tayong dito, sabi ng Bible, sabi ng ating, para daw tayong dito in 1 Peter, na dinadaan sa apoy para pumapatunayan kung tunay ba ito o dalisay. Kapag ang gintong ito ay ginandot na sunog at hindi nalusaw, ibig sabihin, big. Amen? Peke ito. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, ang ibig sabihin ng scripture na yun, ang apoy doon, yun po yung problema na meron ka ngayon. Ang ginto na dinadaan doon, ikaw. Ngayon, kung idadaan ko doon kapag nasunog, ay ibig sabihin, peke ka. Hindi mo na pagtatumpayan yung pagdaan mo sa apoy. Ang apoy na ito yung problema na meron ko ngayon. Naintindihan po natin. Amen. Kaya nga sabi niya kay Peter, hindi naman ang iyong pananampalataya. Pero alam niyo, ang nasa isip lang ni Peter, gusto lang niya maging parte ng himala ng ating Panginoon. Kaya sabi niya sa ating Panginoon, pwede ba akong lumapit sa iyo? Halika. Diba? Gusto mo bang maging parte ng himala ng ating Panginoon? Pero kailangan mo manampalataya. Ang pananampalataya natin sa ating Panginoon, mga kapatid sa Panginoon, iba po ito. Kailangan po dito yung solidong pananampalataya para lahat ng bagay na gusto mo ay mangyari. Pag sinabi mo na nananampalataya ka sa ating Panginoon, ibig sabihin naniniwala ka na kung sa iyo imposible, sa Diyos posible. Amen. Amen. Ibig sabihin, ang pananampalataya mo, pagkalaki-laki na, sabi nga doon, buti lang ng mustasa. Ang pananampalataya, iyaharap mo sa kanya, silaki ng bola. Wow. Amen? Sabi niya, ang sabi ng Bible, kahit daw ang bundok na yun, kaya mo utusan lumipat. Kung may pananampalataya ka. Amen? Kaya nga, ang bawat isa sa atin, tinitingnan ng ating Panginoon, lahat tayo, kapatid, dumadaan sa apoy. Nakakala mo, pag Kristiyano ka na, hindi ka dadaan sa apoy. Hello. Mas lalo kang dadaan sa apoy. Bakit? Gusto patunayan ng ating Panginoon kung tunay ka nananalig sa Kanya. Darating ang time, mga kapatid, sa Panginoon, lahat ng dumaan sa apoy na nagtagumpay, nakaraan doon, be or. Dahil sa laki ng pananampalataya mo sa Diyos, lahat ng mga nasunod dito sa apoy na ito, talagang tutuwa sila sa masusunod. Amen. So, ganyan yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga, ang daming himalang ginawa niya noon, para po ang himalang ito, matanim po sa buhay ng bawat isa. Sa buhay ng bawat isa. Sorry, amen? So, tanong yung sarili nyo, gano'ng kalaki pananampalataya nyo ngayon? Amen? Sabi ng ating Panginoon, imposible sa iyo, sa akin, posible. Karamdaman ka, sabi ng ating Panginoon, kung nananalig ka, pagagalingin kita in Jesus' name. Amen? Gusto mo ng malaking sahod, sabi ng ating Panginoon, paniwala ka muna sa akin. Gusto mo magkaroon ng promotion talaga, paniwala ka muna sa akin. Amen? Wala pong kaduda-duda, lahat po ng himala ng ating Panginoon talaga idinaltad niya sa harap ng maraming tao. Bakit? Yung pananampalataya gusto niya itanim sa iyo, sa buhay mo. Ganyan katindi, yung mga himalang ginawa ng ating Panginoon, nagmarka po ito sa ating kailangan. Kung kinakailangan. Amen? Yung faith na ito, ang meron ka, sabi doon, buti lang mustasa, dala-dala mo ito, kahit saan kang karating, patibay ka na. Amen? Dahil, alam nyo kasi, ang pundasyon natin, ng talagang napakatibay, si Kristo. Ngayon, gusto ng ating pangmatanim siya sa puso't isipan para yung pundasyon mo tumatag. Kahit dumating yung magnitude 7 na lingkol sa iyo, hindi kanya kayang aligin. Hindi kanya kayang iguho. Bakit? Meron ng matibay na pundasyon. Sino? Si Kristo. Amen po ba? So, napakatindi po ng sinasabi ng banal na kasulatan sa atin. So, di ba? Nakita nyo? Diba? Ang ginto dito, ikaw. Hindi ito yung ginto literal na meron ka ngayon. Na kung ilang gramo. Amen? Ang ginto dito, ikaw. Ikaw at ako. Nang iniisip, siguro pag naging pastor ako, siguro
Hindi na ako magkakaproblema. Hello, mas paborito kong targetin ng kaaway ang pastor. Kung alam niyo lang. Marami po sa panahon ng mga lingkod ng ating Panginoon, wala na sila kayo. Bakit? Sila yung paborito ng kaaway targetin. Nalaglag sila sa hapunan. Amen? Kaya kung iisip niyo kapag naging pastor ka, accepted ka sa pagsubok, hindi. Kung alam niyo lang, ngiti-ngiti lang ako pero, amen? Hindi hugot yan. Nagregala na naman. Pagkasama natin. Hindi hugot yan. Pagkasama natin. Masaya lang tayo ako. Masaya. Tayo, mas ni. Ha? Okay. Sabi ka nila. Hindi, puri lahat ng Panginoon. Pero yung baka nakalaki, doon makalabas. Amen? Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, kailangan natin manalig sa Diyos. Kasi matagal nang itininig sa atin ito eh. Meron pang isang halimbawa, sa scripture. Habang ang ating Panginoon, habang sila ay naglalakbay, ng matindi. Habang sila ay naglalakbay, sakay sila ng pangangati pang natutulog. Amen? Ilang pa sila ngayon ng malaking alon ng uno sa malakas sa bagyo sa gitna. Ayan, pasan pa sila ng malaking alon. Masabi ng mga alagad ng ating Panginoon sa kanya, Lord, gising! Gising! No? Ang ating Panginoon, sarap ng tulog niya. Kasi, alam mo naman, yung salita lang niya, umihinto. Amen? Masabi ng ating Panginoon sa kanila, bakit ba kayo mabalisa? Ano bang meron? No? Ano bang meron? Bakit kayo nagsisisigaw dyan? Lord, malulunod na kami. Ng mga alagad. Ang ginawa ng ating Panginoon, sabi sa hangin, tigil. Huminto ang hangin. Sabi din sa alon, tigil. Huminto rin. Ang sabi ng Bible expert doon din, sila po ay nasa gitna na. Yung time na yan. Ibig sabihin, kamukha sinabi ko kanina, parehas ang distansya, malapit na rin sa kabila, huminto sila doon. Bakit? Kasi inalihan sila ng takot. And then, akala nila lulubog yung kanilang bangka sinasakyan. Pero hindi nila naisip, ang Kristo na nagpapagaling, nagbubuhay ng patay kasama nila natutulog. Akala nila natutulog physical, pero ang spiritual buhay. E may kumisa dumarating sa punto, mga kapatid sa Panginoon, na akala mo sa tindi ng problema mo nag-iisa ka, hindi. Hindi po. Nakakala mo pagkabigat-bigat ng problema mo, iniwan ka na ng Diyos, kada tawag mo parang hindi siya nakikinig sa'yo, pero hindi. Inaalaw ng Diyos ito sa iyo para malaman kung gaano kakatibay sa pananampalataya. Kasi kapag napagtagumpayan mo ang bagay na ito, dumating man ulit ang ganito klaseng pagsubok, kaya mo na. Kung naisip mo, yung sinasabi ng ating Panginoon, tinitry lang pala ako ng Lord. Yan ang pala sa katindi. Kaya pala pinararaan sa matinding apoy. Kaya pala ako nililindol ng ganito katinding magnitude 7 na lindol na ito. Problema. Gusto lang pala akong palakasin ng Lord sa pagsubok. Amen? Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, kailangan po natin talaga ito. Yung pananampalataya. Sa panahon ito, wala mang pananampalataya, talo ka. Amen? So, kailangan magkumbinsi ka na kung saan ang Diyos lang ang kailangan ko sa buhay, walang iba. Ayaw kang bibitaw. Amen? Kung tayo man po, mga kapatid sa Panginoon, nasa katindihan ng problema ngayon, kapatid, si Kristo lang ang po ang solusyon ito sa iyo. Amen? Lahat po tayo, kapatid, ay tinitignan ng Diyos. Lahat po tayo sinasamahan ng ating panghawakan mo lang sinasabi ng ating Panginoon sa atin, hindi kita iiwan, di pababayaan na. Alam ko, hirap ka na, pero kasama mo pa rin ako. Nakakala mo, tumatakbo ka sa tracking field, nag-iisa, hindi. Kala mo, nauna siya ron, naligay na, hindi. Dalawa kayo. Kaya nga pag nadadapa ka, pilto, binabangon ng Diyos, kasi gusto ng ating Panginoon mapagtagumpay mo lahat. Amen? Gusto ng ating Panginoon magtagumpay ka, someday maging champion ka rin naman. Hindi ka puro talunan. Tama? Hindi na lang. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon,
Napakaganda ng mensahe natin Panginoon sa atin. Kailangan yung ugat natin konektado kay Kristo. Amen. Yan ang importante sa panahon nito. Kapatid, sabi ko nga sa iyo, hindi po hadlang na bago ka, hindi po hadlang na kung saan na yan. Ngayon mo lang narinig, napanood ang isahing ito, kapatid. Ang importante, si Kristo, na-encounter mo na. Amen. Amen. Muli natin natin sa mga hallelujah. Sige po. Kayo? Hallelujah. Hallelujah. O Diyos, muli salamat Panginoon sa mensahe na amin napakinggan sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na napakabuti po sa amin dahil lagi mo kami pinalalahanan sa pagbibagay na dapat namin gawin sa mundo ito, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na napatunayan namin sa sarili namin, Lord, na kung saan talagang hindi ka nang iwan sa amin. Hindi ka nagkulang, hindi ka nagpapaya sa buhay namin ito. Ang ebidensya nito, Lord, ang mensahe nito, Panginoon Lord God, na muli mo kami pinalalahanan na sa lahat ng nangyayari sa aming buhay, kasama ka namin. Lord, salamat po. Dalangin ko, Panginoon, na ang mensahe nito, Lord God, ay matanim sa puso't isipan ng bawat isa, Panginoon. Ito'y tumago, Panginoon. Ito po, Lord God, ay magamit namin sa araw na aming pamumuhay at magsilbing kalakasan sa buhay namin. Hallelujah, O Diyos. Labis ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, pagmamahal mo sa amin. Hindi tayo tawaran, Lord. Alam namin, Lord, kaya binigay mo yung buhay sa bugos ng Kalbaryo para sa amin. Kaya, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Lord, sa hapong ito, Panginoon, muli po, Lord God, ay anuman, Panginoon, ang aming mga nagawa, Lord God, sa aming buhay, mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, Lord, ay aming po, Lord God, hinihingi ng tawad, Panginoon, ng lahat ng ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nagawa namin. Hallelujah. O Diyos, muli sinasamo rin namin sa iyo, Panginoon, na isulat mo sa aklat ng buhay ang aming pangalan, Panginoon. Nais namin, Lord God, na makakasama, Panginoon, sa iyong kaharian. Lord, binubuksan namin ang aming puso't isipan para sa iyo bilang Panginoon na tagapagligtas ng aming buhay, Lord. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sa sandaling ito, Lord God, muli po, Panginoon, Lord God, pagdaluyin, Panginoon, ang iyong presensya, kapangyarihan ng buhay ng bawat isang Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, alam mo ang pinagdadaanan ng mga kapatid ko dito, Lord God. Hallelujah. Sabi mo nga, Panginoon, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Lord. Kaya patuloy kami nananalig sa iyo. Anong mang bigat ito, Lord, ay kaya mo ito, Lord, kami tulungan. Kaya mo solusyonan ang lahat ng aming suliranin sa buhay, Lord. Kaya, Panginoon, bukas ang puso namin sa iyo, Panginoon. Biniwelcome ka namin, Lord God, sa buhay namin. Hallelujah, Diyos. Hallelujah. Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, nang kinamin, Lord God, na lahat, Panginoon, ng aming mga dalangin sa iyo, patungkol, Lord God, sa problema sa pamilya, financial, kalusugan, Lord. Ito po ay bibigyan mo solusyon sa amin. Hallelujah. Sa pangalan mo, aming Panginoon Jesus, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyo sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, sa mga sandaling ito, Panginoon, ang bawat isa, Lord, ay inabot mo na yung mapagpalang kamay in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Kaya, Panginoon, maraming salamat sa iyo at itinataas namin, Lord God, sa iyong dakilang pangalan. Niluwalhati sa pangalan ng aming Panginoon. Amen and amen. Hallelujah.
God bless